Sambandi Masalang, District 3, District 4. Ulitin natin ha. Kasi alam mo yung manloloko. Ano yun? Lawyer, sorry. Ano? Hindi ko tuloy ma-pronounce ang maayos eh. Kasi minsan napapansin ko yung lawyer na congressman, nagiging liar na congressman. Ano raw, binubuli. Ano bully? Nahuli lang, nabisto lang kayo. Kaya umiiyak kayo. Ito, sa inyo to, sa distrito nyo to. DPWH. Kakampi ba sa politika? Hindi. Kung politika lang ang pag-uusapan, kaligtasan ng taong bayan ang iniisip ko eh. Yung convenience ng taong bayan eh. O plus yung mga regulatory power ng local government. Ibinalik sa akin, nag-apply, binigyan ko, inaprobahan ko, nagbayad ng buwis, legal ngayon. Kaya pag tinanong ka ng taong bayan mo ka, bakit sarado hindi masalang X number of date, X number of time? Kasi may gagawin. Para saan? Sa ligtas at maayos na tulay. Kung politika lang, yan. Marami pa. Ibang mga congressman, sila Dionisio. Lahat sila. Di ba? Kung politika at politika, wala ho yun. Ako, sanay po ako ng politika. Lumaban nga tayo, outsider eh. Alam naman ng taong bayan. Hindi nyo pwedeng pasinungalingan ng taong bayan. Wala na po kayo mabobolang ngayon. Mga iyakin. Kayo na nabisto eh. Dati kayo nang bibisto eh. Kayo yung kahol ng kahol. Ngayon kayo nabisto, umiiyak kayo na binubuli kayo. Hindi kayo binubuli. Ayaw nyo lang mabisto. Tapos ngayon, pag nabisto, tuturo mo DPWH. Kawawan DPWH. Ako nanonood ako nung Senate hearing. Ewan ko ano kaya reaksyon ng taong bayan sa Senate hearing. Unti-unti na nabibisto yung yung mga congressman. Mga naging contractor. Anong bagong word nila? Contractor. 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 Malay mo, meron niya sa Maynila. Kasi, yung nahuli ko kahapon ay isa sa listahan ng kontraktor na pinresenta ni Presidente ay kontraktor ng 3rd District ng Manila sa flood control din sa buong bansa. Yap. Mukhang ayaw nilang malaman ng tao yun. Pero ilalahad natin yan. May oras ako para dyan. Pero ngayon, kasi naawa naman ako sa tao. Kasi pinag-uusapan natin yung baha. Talagang yun ang nangyayari. Ngayon, Mocha. Balik rin naman natin. Pupunta ako sa bahay mo. I-rearrange ko yung sala. Magagalit ka? Pag hindi kayo nagpaalam? Oo. Syempre po. Oo. Kasi yung mga Bahay mo gamit. yan eh. Oo, tsaka... Tama ba? Oo. Ako ang chairman eh. Pwede ba yun? See, tamo? Parang boss, parang common sense, di ba? Exactly. Kaya akala nito mga congressman na to, naloloko nila yung taong bayan. Hindi ho. Alam ng taong bayan, manood kayo sa comment. Tingnan natin. Very, nga sila, engrossed po sila sa ating topic actually eh. Di ba? Oo. Kahit na anong pagsisinungaling nyo, hindi namin alam yan. Gumagawa lang kami ng batas. Lelang yung panot. Bubulahin nyo pa taong bayan. Alam ng mga taong bayan yan. Siguro kasi boss nakakalusot noon, ano? Exactly. Noon nakakalusot. Oo. Bumoto na ang taga Maynila ng bagong mayor eh. Yun yung katotohanan eh. Kasi nga hindi naging maganda ang naging nangyari sa lungsod ng Maynila. Noong nakialam na at pinayagan ng alkalde ng mga congressman ay gawin ang gusto na lamang nilang gawin. Tingnan mo ha. Yung tennis court. Yung tennis court. Doon sa District 2. Ginawa nilang meeting area ay tennis court yun ng mga nagte-tennis doon. Di
Di ba? Eh kung hindi ako naging mayor, hindi pa mababawi yun para mabalik sa tao na gamit ng mga taga roon. Yung ba'y totoo? Shoutout sa mga taga District 2. Alam ng mga taga District 2 yan. Araw-araw silang tinawag dyan eh. Diyan nagkaroon ng AKAP, Tupad, AIX. AIX, diyan yun eh. Alam ng mga taga District 2 yan. Ang ipinagpapasalamat ko lang sa taong bayan, Mocha, bagamat talamak ang bigayan ng AKAP, AIX, at Tupad nung nakaraang halalan. Yan, sa basketball court, yan sa District 2. Doon sa may tennis court na sinasabi ko. Sa Tutuban. Tapos yung nangyayari sa, naalala mo yung na-iskandalo pa ng isang kandidatong mayor na live niya, San yung Andres? bigayan sa San Andres Complex. At saka ginamit niya sa may what do you call this, sa may Ninoy Aquino Stadium. At saka doon sa Quiapo, may isang opisina ron. Bigayan ng bigay. Ang pinagpapasalamat ko lang sa tao, tumibay ang damdamin ng tao, hindi nagpatokso. Binigyan pa rin tayo ng pagkakataon, overwhelmingly. So ano ibig sabihin? Para bang sinasaad ng taong bayan, nabantayan mo kami. Ito po, boss, pagandang sinabi ni Air Guard Pamilosa, gising na ang Batang Maynila. Yun ang ano ng tao dun. Yun ang statement ng tao. Bantayan mo kami. Pangalagaan mo kami. Kasi wala kaming kakayanang lumaban sa congressman. Yan ang statement ng ordinaryong Batang Maynila. Ngayon, pag hindi natin ipupulis, hindi natin didisiplinahin at hindi natin aayusin, warde-warde na ang Maynila. Ulitin natin inaprobahan ko ba? Yung mga proyekto ng mga kalaban kong congressman, kasi yun ang gustong palabasin ni nung isang lawyer congressman. Inaprobahan ko ba? Inaprobahan ko. Alin ang hindi ko inaprobahan? Yung mga hindi po pwede. Yun ang ayaw nila. Kasi gusto nila sila masunod. Yan yun. Yan ang katotohanan dyan. Pero again, hayaan ko ang taong bayan ang humusga. Sino ang nagsasabi at sino talaga ang tapat at totoo. Yan. Okay. Mocha, update muna natin ang ating taong bayan. Ito, importante dahil marami na baha. Maraming nabasa. At delikado po yan. In fact, ito, Mocha, i-report mo sa kanila yung sitwasyon ng leptospirosis sa natin. Ito po, Yorme, ang update po sa leptospirosis cases, meron po tayong total confirmed 260 cases. Grabe, di ba? Ayan po yung nire-report po sa inyo ni Mocha ay patuloy na lumalago. Kung kayo patuloy na nagsusubaybay sa amin tuwing Biyernes, kasama ko si Mocha na dito sa Yormes Awat, palaki ng palaki. From 60, 100 mahigit, ngayon 260. 200. Ito'y mga ospital pa lamang ng pamahalang lungsod ng Maynila. Hindi pa naisasaad dito yung ospital ng national government. Ako'y nakikiramay naman sa pamilya ng mga nasawi dito sa infeksyon ng leptospirosis. Yan po ang masamang epekto. Yan lagi ko sinasabi na para bang pinagtatawanan lang ng mga congressman, yung pinagpapaalala ko. Na bagay sila kasi hindi naman nababaha. Hindi naman sila nagbubungkal ng ng kanal ng baradong imbornal. Na yung damage to life and property. Ito po yun. Ito ang nakalulungkot na pangyayari. Kailangan pa bang may mabuwis na buhay? Ilang pa bang buhay ang kailangan makitil sa kapabayaan natin bilang pamahalaan? Ilang pa bang buhay ang kailangan makitil para magising tayo sa katotohanan na kailangan na natin bigyan ng atensyon yung flood control at pumping station problem. Ang ating syudad
ng Metro Manila at ng buong bansa. 35, nakikiramay po ko sa pamilyang yaon. Nalulungkot po kami. Ngayon naman po, kung maalala nyo po, 2-3 weeks ago, namili po tayo at nabigyan tayo ng mga donors. Ang dami, by the hundreds of thousands of capsule. Ito po, importante po ito i-announce ko po. Ayan po yung data na sinabi ni Mocha. Ito pong nasa screen ninyo. Please grab the picture. Anong tawag doon? Screen grab nyo na. Ito po ang mga listahan ng ating health center through the leadership of our director ng Manila Health Department, Dr. Grace Padilla. Available po ang, tatamaan ko lang doxycycline. Tama ba ang pronunciation? Doxycycline daw po, Yorme. Ganoon. Bago na ba? Ginugol ko How to pronounce doxycycline? Okay. Bago na pala. Ito po. Importante po ito kasi kung kayo, ulitin ko po, kung kayo ay nabaha, na-expose sa baha, ito yata yung prophylaxis yes, preventive. Opo. Preventive. Kung lulusong pa lang po kayo sa baha, pwede na kayong uminom nito. At kung nalusong ka, pwede ka nang uminom. Yes. Huwag mo na hintayin. Huwag na. Alam ko, 2 kapsulada yan Maaari na po kayong magpunta. Kasi nung about 2 weeks ago, may nakita ko mga comments. Saan po available? Saan po available? Ito na po. I-grab nyo na po yung picture na ito. Kung nandiyan kayo sa mga area na yan, ayan po ang mga health center at ating ospital. Magpareseta, magpakonsulta kayo. Available po ang doxycycline. Ito po isang kapsulada na nakatutulong for preventive or maaari kang magamot agad o matulungan ang iyong katawan na maproteksyonan laban sa leptospirosis. Ako po, tumira niya nung inukay namin yung mga kanal. Kasi yung insidente ng flood control na yan, nangyari yan sa Maynila. Nung nakita ng taong bayan. Yung ulan na yan. So, yan po Nay, Tay. Lalo na sa mga minamahal kong lolo't lola. Pwede na po kayo magpakonsulta sa mga health center natin yaon na nandito sa inyong screen. Sa mga apo, tulungan ninyo ang inyong mga lolo't lola, mga nanay, tatay, mga anak, sa mga anak na nanonood. Baka kayo ang nakakalam how to picture graph para yan po ang mga listahan ng area, District 1, 2, 3, 4, 5, 6 at 6 na ospital. Magpa-check up at pag kayo na may naresetahan ng doxycycline, available po yan. Libre. Ayon sa ating Manila Health Director, Dr. Grace Padilla. Padilla. Shout out po. Napakasipag po. Hindi pa natutulog din niyo. Oh. Nahiya silang matulog kung hindi kayo natutulog, Yorme. Kahit Huwag ito sa niyo intindihin. PIO. Huwag yung intindihin walang tulog. Mahapdi nga lang talaga sa mata. Ang mahirap yung walang gising. So, ingat lang po. Mag-iingat lang po tayo. Ang ano lang natin ma-prevent. Nakakalungkot kasi. Anyway. Oo nga po, nakakalungkot. Ano lang talaga ako na kailangan pang may mamatay bago action ng pamahalaan. Sana talaga, alam mo, Mocha, alam mo, tayo naman, hindi ka partido ng presidente. But we ought to help the presidency because that's the way it is. National government, local government, magtulong-tulong. Nalulungkot ako sa sitwasyon ni Presidente Marcos ngayon na kung saan mukhang niloloko siya ng mga politiko. Yung insertion niya. Kailangan pa ba siyang magalit para gawin ng tama? I hope that he will be successful in fighting these politicians. Itong mga politikong mahilig makialam sa programa ng national government. Yan, talaga. I wish you all the best, Mr. President. Please, ako po nagsasabi sa inyo, marami po akong nakakausap na mamamayan. Galit po sila sa mga congressman na involved.
na nakialam dyan sa mga proyekto at walang pasintabing proyekto ng mga congressman. I, for one, is listening to our people. We're sending it to you. And I hope maging successful po kayo na to pursue this. Para matigil na po yan. Tapos kung po pwede po, ako naman, ito lang suggestion ko dyan. Ito lang yung punto ko. I'm no in position to, ang gusto ko lang parang idea. Total, marami naman nanonood dito sa atin na Mocha. This is a public broadcast. Once and for all, alam ba, Metro Manila, alam ba, flood control, no? Flood control. Gagawa na talaga ng flood control, flood plan. Katulad tayo, meron tayong master plan, no? Pag i-implement, pwede po ba MMDA na lang? Tapos, pagbawalan ng mga congressman na makialam. Ni ha, ni ho. Oh, ayun lang yung sa akin, ha? Ayan, within the power of the president yan. Nasa kapangyarihan yan. Na gusto ko kasi sinabi niya doon sa sa SONA. Naalala mo ba yung nanood ka ng SONA? Sabi niya, kung kinakailangang isoli ko yung budget sa inyo at magkaroon ako ng reenacted budget, gagawin ko. Ano ibig sabihin ng Mocha? Pag nakialam yung congressman sa budget, sa pinupose sa budget ng presidente, at hindi yun naayos sa plano ng presidente, willing siyang isoli sa kongreso. At wag nang magkaroon ng bagong budget. Willing siyang to pay the price. Yung kasi epekto dahil matagal din ako mambabatas. Kasi yung ginagawang batas sa konseho at yung proseso ng paggawa ng batas sa konseho at proseso ng paggawa ng batas sa Senado at Kongreso, halos pareho yung proseso. Halos pareho. Yung function ng local legislation at ng mayor, halos pareho din yung Kongreso at Presidente. Ibig sabihin, willing isakripisyo ni Presidente yung sa inyo na yan dahil ayaw nyo sundin ito. Ito ang tamang plano. Yun, pag nangyari yun, talaga, magtitino tayo. Kaya ako, ang ano ko lang naman, may 2 cents worth, once and for all, yung flood control, hayaan natin sa MMDA. Kung wala tayong, di ba, kasi ang mga mayor, may kanya-kanya pang politika yan, di ba? O hayaan natin sa MMDA, pero wag makialam ang congressman. Tapos, aakuin na yan ng MMDA. O kami na magagawa ng drainage. Kami na magagawa ng pumping station. O kami na gagawa ng flood control. O kami na gagawa ng culvert. Yung perang ibinibigay sa DPWH, ibigay natin sa MMDA at hayaan natin na ang MMDA ang mamahala ng lahat. Once and for all. Pero, on a premise na hindi pwedeng makialam ang kahit sinong congressman. Tingnan mo, magtitino yan. Ang laking savings niyan. Yung savings niya mapupunta sa quality. Kasi walang nakisawsaw eh. Ewan ko kung tanong mo yung mga taong bayan, ano ba ang opinion nila doon sa idea na yun. Diba? Ang sabi nila? We love you, Yorme. Sabi ni Jane Avines. Oh, hindi. Ano pong opinion doon? Opinion nyo? Mga batang Maynila. Di ba? Para matahimik yan. Kaysa magki-claim na politika, huli lang kayo, kaya kayo umiiyak eh. Iyakin pala kayo. Tama naman po kasi yung sinabi ni Yorme, di ba? Dapat kung mababatas, gumagawa ng batas. Pero bakit? Pero sabi niya, di ba? Ginawa lang namin yung batas, GAA. Kahit sinong congressman, ma-aproba ng GAA. Huwag niyo kami talogisin. Para naman di rin ako maggagawa ng batas. Tagal kong 9 years ako gumagawa ng batas. Yung batas nga lang ng difference ng Kongreso at Senado at batas na ginagawa sa Maynila. Implemented lang within the city of Manila. Yung Kongreso, buong Pilipinas. Ito po, may comment na po. Sabi ni Dreis Ludes, kayo na lang Yorme kesa sa MMDA. Hindi, wag ako. Wag. Kasi ayoko mababahiran ng politika tong conversation natin. Ang hinahanap natin solusyon. At accountability. Bakit accountability? Kita mo ngayon, palpak yung drainage, palpak yung project.
Pagpalpak, ituturo ng congressman, DPWH. Wala siyang kinalaman puno. Charot. Lokohin mo lelang mong panot. Ayan. Pero, pagka maganda yung project, aakuin ng congressman. Pupunta yan sa, pupunta yan sa distrito nila. Ako nagpagawa nito! Ako nagpagawa niya. Lahat ang dipa niya. No? Tanungin niyo yung mga matatanda. Napanood ng mga matatanda. Ako nagpagawa ganyan. Nako. Pero pagpalpak, DPWH yan, wala akong kinalaman. Ayun. Tanong mo, kung pare-pareho ba kami naiisip ng mga mamamayan. Ito, sabi po ni Sunny Pauzi, tama po yan, tanggalin ng mga congressman, insider, contractor pa kasi mga yan. Ayan. We'll see. Yun lang naman yung akin, 2 cents worth. Hindi ko naman ibig sabihin na yun ay mangyayari. Yan naman yung nasa kapangyarihan ng Pangulo. Diba? Pero may tanong din, di ba? Sure. Suggestion po ninyo sa MMDA na lang. Ang tanong din syempre dito ng mga kababayan natin ay sabi nga, sabi ni Shannon paano makakatiyak na ang MMDA ay hindi rin magiging korap? Pero may accountability. Alam na ng tao na pananagutan ng isang ahensya. Tama? May accountability. Pwedeng i-fire ng presidente kagad. Ngayon, ang nangyayari kasi, alam ng taong bayan, nakikialam yung congressman. Pero itinuturo DPWH. Yung DPWH, buti nga, recently, umaamin na DPWH. Unti-unti, napapansin ko. Tinuturo na rin yung mga congressman. Kaya naturuan ng turuan. Dahil hindi matatapos. Yung turuan na sino nasa gitna? Taong bayan. Diba? Ngayon, alisin natin yung mga kapritsyo ng mga politiko sa kanya-kanyang distrito. Para walang politika. Diba? Pagka may baha, isa na lang ang pupuntahan. Isa na lang ang pwedeng paghinghan, paghinaingan ng taong bayan. Sabi po ni Cecil Maximo, walang turuan kaya isa lang dapat hawak ng project. Tama ka, Yorme, MMDA. Total, sa kanila naman ang CRIC May supervisory authority sa mga estero natin. MMDA Sila yan po. MMDA yan. Di tuloy-tuloy na natin ibigay yung poder sa MMDA. Correct. Di ba? Kasi as far as MMDA is concerned, yung mga pumping station na ibinigay na sa kanila, gumagana, tumatakbo. Ibig sabihin, they're doing their job. Yeah? Dahil sila yung mabisa, ako kasi, ang katwira ko, pag mabisa, I'll give it to you more. Pag effective ka, sige, tirahin mo pa to, Brad. Sige, walupin mo na lahat yan. Galingan mo pa, ha? Ganon kasi. Yan ang, sa akin lang po yun. Pero yan ay nasa kapangyarihan ng Pangulo ng Bansa. Pero talaga, ako bilang Pilipino, hindi na mayor. Huwag na yung mayor muna. Bilang Pilipino. Naaawa ako talaga kay President Bongbong Marcos.